po kami ng update ng mga nasawi po, nawawala, nasugatan po, kung ano na po yung estado po ng ating mga kababayan dahil po sa pinsala na dinulot po ni Bagyong Christine? Opo, nasa gitna pa rin ho tayo nung operations natin, malayo pa tayo sa matapos ito. Tumaas na ho yung bilang ng mga iniulat sa aming mga nasawi. Sa ngayon hong umaga, as of 7 a.m., 116 na yung naiulat sa atin. Although again, 116. for validation. Pero ganito, paliwanag ko lang po ng mabilis. Yung validation, ang ibig kong sabihin kasi niya, hinihintay pa ho natin yung ulat ng DILG na merong death certificate at nasasabihin direktang may kinalaman sa nangyaring bagyo, yung pagkamatay ng mga kababayan natin. Subalit halos yan na rin din naman po yan, 116. Kaya lang, meron pa tayong nawawalang 39 na mga kababayan natin, kaya maaaring umangat pa talaga yung 116 na reported casualties. Sa mga nasaktan naman, sa ngayon, 109 yung naiulat na injured. Kaya lang, siyempre maraming hindi rin naman na nag-report po kanilang nasaktan sila. Pero yan yung official report. 116 po yung nasawi. Mabilis po yung pag-angat ng numero kasi pumapasok na po yung mga ulat sa atin. Okay. Yusek, yung 116 fatalities na yan, alam natin na parang 18 yung namatay po dun sa landslide, no? Sa Talisay, dyan sa Talisay down sa Batangas. Pero yung sanhi po ng pagkamatay, nitong may breakdown po ba tayo, pagkalunod, mga nabaon po sa landslide, ano po yung karamihan po na sanhi ng pagkamatay ng 116 na yon, Yusek? Pinakamarami ho talaga yung sa landslide dyan sa Talisay at saka sa landslide yung pinakamarami. Yung sa pagkalunod meron din at yung sa may mga kababayan din ho tayo naintindihan natin kailangan nila maghanap buhay sa dagat, mga pumalaot pa sila, meron din po. Pero pinakamarami po yung sa landslide. Yusek, itong mga namatay po sa landslide, nakatira ba sila sa mga danger zone na dapat hindi po tinitirahan or talagang nagkataon lang talaga sa sobrang walang tigil po yung ulan ay lumumbot na po talaga yung lupa at natangay po sila? Ano po yung rason po? Landslide? Pareho po yan eh. Yung dyan sa may Talisay, Agoncillo, slope talaga yan. Pero hindi ho ako sigurado at this point, pinapacheck po natin yan. Kung yan ay talaga na okay lang na nandyan sila nakatira. At yun nga ho, of course, lumambot yung lupa eventually dahil sa dami ho ng tubig. Kaya lang in the first place, yung mga dangerous zones, nagte-text nga kami ngayon ni Sec Tony, meron silang mga data from the NGB kung alin yung mga dapat iwasan ng patirhan sa ating mga kababayan. Identified naman ho yan eh. Yung mga very risky, yung landslide prone areas, even storm surge prone areas. Kaya kakailanganin talaga natin ng tulong ng mga local government units dahil nasa balikat po nila yan na huwag nang patirahan talaga yung mga delikadong lugar. Yusek, pakibalitaan nga kami dito po sa maraming lugar ang nabalitaan natin na hindi pa rin po makarating ang tulong sa ating mga kababayan. Na natrap pa rin po dahil impassable po yung mga daan, yung mga lansangan. Pero una nating nabalitaan yung air assets na po ng ating bansa. But of late, dahil nga ang ganda nga nakatatapos lamang nitong ministerial conference yung ng ASEAN tungkol po sa disaster risk reduction and management, mukhang ang Brunei, Singapore, Malaysia, Indonesia, yung mga kapitbayan na po natin magpapadala na po ng air assets. Pakibalitaan po kami, Yusek. Ganun po, ang sitwasyon natin sa areas, lalo dyan sa Bicol, ang magandang balita, nakakapasok na tayo dun sa pinaka-main highway natin. Unlike 3 days ago, naiipit kami dyan sa may Milaor hanggang pati sa San Fernando, hindi natin mapasok. Napasok na ho natin yan ngayon. Kaya lang, ang delivery namin hanggang doon sa munisipyo at main highways, marami pang lugar doon na kailangan pang gumamit kami ng rubber boats. Tinutulungan kami ng mga kasama sa LGUs at uniform services, ibig sabihin Navy, Coast Guard, upang marating mga kababayan na nandun pa sa mga second floor ng bahay nila at hindi ho sila makalabas pa. Ang sa kasalukuyan,
meron pa tayong 97 areas out of the original 306 flooded cities. Marami po ito. Ngayon, kumpleto naman din ang Philippine Air Force ng ating air assets. Subalit natutuwa nga tayo, kagaya na nabanggit ninyo, na tumulong na yung ibang bansa. Ang Singapore at Malaysia, nandito na po yung kanilang air assets na tumutulong din po sa amin upang mas mabilis mapuntahan. Yung talaga napakahirap puntahan, kagaya po yung nagkaroon ng landslide dyan sa Libon. May mga ilang barangay, Libon, Albay po yan. No? Yeah. May mga ibang lugar dyan na hindi talaga namin maaabot. Kahit helicopters so ang ginagamit natin. Pati nga ang presidential choppers ni Pangulong Bongbong, ginagamit na rin natin para sabay-sabay ng mabigyan ng pangangailangan yung mga kababayan natin. Ganito naman po, yung pangangailangan natin na pagkain, tubig, gamot, hygiene kits, ito po tayo niyan, naka-preposition ho kami ng mga DSWD, pati ng DOH at ang Office of Civil Defense po kami. Kompleto tayo dyan. Kaya lang talagang may mga bahay pa, napakarami pa na nasa second floor yung mga kababayan natin. Pero wala namang nasa bubong na. Tapos na po tayo doon. Oo. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.